ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Makikipagkita si Zoe kay Carlos pero hindi lang gamit sa panggagamot ang dadalhin niya, kundi mga pulis. Ito na ang mga huling araw ni Carlos. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Tumakas si Gilbert dala ang 10 milyon. Walang kaalam-alam si Morgana na trinaydor na siya ng alagad niya. Sabi ni Gilbert, mayaman na ako ngayon. Makakapag-umpisa na kami ng kapatid ko. Makakapaglayo-layo na rin ako. Pero bago ako umalis, magagamit ko pa ang sikreto ni Ma'am Morgana. Pera pa rin ang kapalit para sa sikreto niya. Walang kamalay-malay si Ma'am Morgana na hindi na ako tapat sa kanya. Ngayon mo sabihin na tanga ako, Ma'am Morgana. Dahil ang inaalipusta mo ay isang kamandag na unti-unting lalason sa'yo. Natatawa mag-isa si Gilbert. Sa Apex, nag-aalala si Giselle sa dami ng mga nangyari at nadamay. Wala pa rin balita kay Annalyn. Magkausap sila ni RJ. Obeng, hindi ka ba nagtataka? Binigay mo naman ng pera pero walang Annalyn silang ipinakita sa'yo. Nung magkausap kayo ni Carlos, hindi naman niya nabanggit ang tungkol sa pera at hindi man lang niya ito hinanap. Kung siya ang nagpa-ransom nun, edi sana hinanap niya. Pero hindi si Lynette ang gusto niya. Si Lynette lang ang mahalaga sa kanya at ang makaganti sa'yo. Wala siyang pakialam sa pera. Palagay mo, Obeng, hindi kaya wala naman talagang kinalaman si Carlos sa pera? Hindi kaya may iba pang tao ang nakikigulo sa kaguluhan natin ngayon? Nagtataka rin si RJ. Hindi kaya nililito lang tayo ng kidnapper? Maaaring hindi lang siya iisa. Baka meron din siyang kasabwat. Pero sinong gagawa nun? Mabilis ang utak ni Giselle. Si Morgana, wala nang iba. Siya lang naman ang bukod tangi kay Carlos, ang galit kay Lynette. Sagot naman ni RJ. Pero ate, wala naman tayong ebidensya. Pinaghihinalaan natin siya pero malamang i-deny niya lang ito. Dagdag pa ni Giselle. Then we have to seek help from the police. Kailangan na natin makipagtulungan sa mga pulis, Obeng. Pero hindi pa rin payag si RJ. Pero ate, ayokong malagay sa panganib si Annalyn. Ayoko siya mapahamak. May nilagay ako sa bag na locator para ma-detect natin kung nasaan si Annalyn. Makakatulong ito para mas mapabilis ang paghahanap sa kanya. Sa malayo, nakikinig pala si Dr. Kim. Napakinggan niya ang pinag-uusapan ng dalawa. Gusto pa rin niyang makatulong sa pagsalba kay Annalyn. Gagawa si Dr. Kim ng sarili niyang investigasyon. Sa pag-iisa ni Dr. Kim, binalikan niya sa alaala niya ang mga nangyari sa lugar ng pinangyarihan. Pinag-aralan niya ang mga narinig at nakita niya. May nakita siyang isang lalaki habang may kausap sa telepono si RJ. Nung hinabol niya ang lalaki ay parang wala itong alam na ransom na ibinigay ni RJ. Dahil sa pagkakaimbestiga ni Dr. Kim, gusto niya lang saktan si RJ. Nabuo sa isip ni Dr. Kim na 2 grupo ang nakikipag-usap kay RJ. Pero sino sa kanila ang totoo? Sino sa kanila ang may hawak kay Annalyn? Ang unang grupo na ang gusto ay saktan lang si RJ, samantalang ang pangalawang grupo ay humihingi ng pera? Sabi ni Dr. Kim, I have to tell this to Doc RJ. Dali-daling tumayo si Dr. Kim papunta kay RJ. Sa Apex, malimit mag-isa si Zoe. Napapaisip dahil sa pagpanaw ng isa sa mahalagang tao sa buhay niya, ang tinuturing niyang ate sa medisina, si Dr. Katie. I'm sorry, Ate Katie. Pumanaw ka ng dahil sa daddy ko. Wala na dapat madamay pa sa kasamaan ni daddy. Dapat na siyang tumigil. Nakapagdesisyon na si Zoe. Alam niyang isa siya sa hihingian ng tulong ng daddy niya sa oras na magupit ito. Hindi nga siya nagkamali. Nanghihina na nga si Carlos. Natamaan siya ng baril ni RJ. Hindi siya nakalayo mula sa lugar na pinangyarihan ng pagtatagpo nila ni RJ. Mabilis ang daloy ng dugo na lumalabas mula sa tama ng bala. Hindi siya pwedeng magpunta sa ospital dahil wanted siya. Hindi na rin siya pwedeng bumalik sa mental facility dahil bistado na ang kalokohan niyang pagpapanggap. Hindi na niya maluloko ang mga tao doon. Kailangan maampat ang dugo ng sugat ni Carlos. Doktor nga siya pero wala siyang gamit at nauubusan na rin siya ng lakas. Isa lang ang naiisip niyang tutulong sa kanya, si Zoe. Naisipan niyang tawagan agad si Zoe. Mabilis rin namang tanggapin ni Zoe ang tawag ni Carlos. Hello anak, si Carlos to. Ramdam agad ni Zoe na kailangan siya ni Carlos.
dahil sa tono ng pananalita nito. Sumagot siya, "May kailangan ka?" Lumakas naman ang loob ni Carlos. "Anak nga kita, alam mong may kailangan ako." Wala nang paligoy-ligoy pa si Zoe. Agad niyang tinanong kung nasaan si Carlos para mapuntahan niya. "Sabihin mo, saan kita mapupuntahan?" Ang tono ng pananalita ni Zoe ay hindi nagmamalasakit. May konting galit dahil sa ginawa ni Carlos sa panununog sa simbahan. Hindi lang sina Katie at siyang Susan ang nadamay sa sakuna, pero maraming inosenteng tao na bisita sa kasal. Kahit masama ang ugali ni Zoe, pero ayaw pa rin niya na may nadadamay ng mga taong walang kinalaman sa galit ng mga magulang niya. Sinabi ni Carlos kung nasaan siya. Dali-daling nag-ayos ng gamit si Zoe para makalabas na rin sa Apex. Gagamutin muna niya si Carlos, pero may plano siya. Pagkatapos ng panggagamot ay ipapahuli na niya si Carlos, ang tunay niyang ama. Pagdating niya sa lugar kung saan nagtatago si Carlos, hindi muna siya bumaba sa kotse. Tumawag muna siya ng mga pulis para mahuli si Carlos. Patatagalin ni Zoe ang panggagamot para sakto sa pagtapos niya ay parating na rin ang mga pulis. Naglalakad na si Zoe para hanapin si Carlos. Tinatawag niya ang pangalan ng mahina lang. Sinisigurado rin ni Zoe na walang ibang taong nakasunod sa kanya. Narinig siya ni Carlos. Tinawag rin siya ng mahina lang. "Narito ako, Zoe. Tulungan mo ako." Dali-dali hinanap ni Zoe ang boses. Paglapit niya, nabigla siya sa itsura ni Carlos, namumutla at nanghihina. Mabilis na nilapatan niya ng paunang lunas ang ama. Naiiyak siya habang ginagamot niya. "Dad, ano ba tong nangyayari sa'yo? May paraan pa para magbagong buhay. Nandito lang ako. Hindi kita pababayaan." Sumagot si Carlos, "Patapon na ang buhay ko. Si Lynette lang ang makapagpabago ng buhay ko kapag binalikan niya ako." Nagsalita si Zoe, "Nandito pa ako. Si Harry, mga anak mo na nagmamahal sa'yo. Please, huwag mong sayangin ang buhay mo." Ayaw makinig ni Carlos sa sinasabi ni Zoe. "Kailangan kong makalayo dito. Itago mo ako, Zoe. Magpapalakas ako. Kukuhanin ko si Lynette. Hindi pwedeng magkatuluyan sila ni RJ." Sa sinabing yon ni Zoe, niyakap niya ang ama dahil sa sobrang awa. "I'm sorry, Daddy, pero kailangan nang matigil ang kahibangan mo kay Lynette. Hindi kanya mahal at hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal mo. I'm sorry, kailangan ko itong gawin sa'yo." Nagtataka si Carlos. "Anong sinasabi mo, Zoe? Hindi mo ba ako matutulungan?" Nakatitig si Zoe, umiiyak. "I'm sorry, Dad. Para sa'yo itong gagawin ko." Hindi maintindihan ni Carlos ang ibig sabihin ni Zoe. Naguguluhan siya. Maya-maya nga ay dumating na ang kinontak ni Zoe ng mga pulis. Nabigla si Carlos. Natatakot siya. Kinuha ni Carlos ang blade na gamit ni Zoe at tinutok kay Zoe. Gagawin niyang bihag si Zoe para makaalis o makalayo sa lugar. Nang makalayo na nga siya ng kaunti, tinulak na niya si Zoe. Kahit mahina si Carlos, pilit pa rin siyang tumakbo. Pero hinabol siya ng mga pulis. Inabutan siya pero nanlaban pa rin si Carlos. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel at magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.